Ayan guys, ito ang aking magandang tanghalian, magandang hapunan. Sa Pilipinas, gabi na ata sa Pilipinas, no? 12 ano dito guys, 12 ng tanghali, 12:30 mag-1 na. So, dun sa mga nag-message pala, nagtatanong kung mahirap ba makahanap ng trabaho dito. Actually, nagawa ko na ito na maraming vlog, maraming beses na. Hindi pare-pareho kasi, pero yung situation ko dati, hindi naman ako masyadong mahirapan sa paghahanap ng trabaho. Tapos yung mga kasama ko ngayon sa bahay, hindi rin naman sila masyadong mahirapan makahanap ng trabaho. So, mas ano talaga na may kahilala ka at may magre-refer sa'yo para sure na pagdating mo dito, may trabaho ka na agad at di ka mahirapan na maghanap. And meron din mga agencies na mga tumutulong or mga agency na pwede nating applyan. So, ito pala yung ginawa ko. Nilinis ko doon. Oh. Yan ang aking trabaho, guys. So, magkano ang per hour? So, ang bigay nila sa akin dito is 12 per hour yung aking ano ba yan? Yung aking rate. So, hindi pa ako tapos. Meron pa ako dun sa kabilang side na gagawin. Ibinacuum ko to. Ano to? Kasi wala na akong gagawin dito sa bahay na to. Lahat nalinis ko na kahit ano na lang gagawin ko, guys. Para lang may magawa ako. Kasi di ba nga si Mami na ospital siya. Hanggang ngayon nasa ospital pa rin siya. So, ano na siya sa ospital, guys. Bali, mahigit na siya 1 month sa ospital. Actually, siya yung inaalagaan ko. So, ako yung sana caregiver niya. Lola siya nung aking employer. Pero one time nga nung umaga na pagdating ko dito, nandito siya sa sahig. So, natumba siya. So, nagkaroon ng fracture yung hips niya. Pero naoperahan siya, nakatayo ulit siya. Ngayon naman, yung kabila na naman yung hips yung nagkaroon ng problem. So, hindi ko alam kung kailan siya makaka-uwi. Pero, kinip pa rin nila ako, guys. Kaya kahit na lang ano gagawin ko. January pa ako nag-start sa kanila. January, March. 2 weeks pa lang ako. 2 weeks pa lang ako nung ma-felton si Lola. And, pero ikinip pa din nila ako. So, nahiya naman ako na wala naman akong gagawin. So, kahit ano na lang gagawin ko, linisin ko na lang yung mga libro. Tama naman yung mga libro, yung mga old na talaga. As in, puro black na yung aking gloves. So, ito yung aking trabaho dito. Yun nga, sinasabi ko sa mga vlog ko, huwag ka lang mapili at huwag kang, huwag kang maselan. Yung kahit ano lang yung offer na kaya mo naman gawin, basta legal, guys, grab na natin, di ba? Kasi sayang yung chance. Kagaya for example here, pagkano yung rate sa akin nila, 12 per hour. So magtrabaho ako dito ng 5 hours, magkano din, di ba? 12 times 5, 0, 1, 100 euro. 100 euro ba? 50 euro. Paano mag-compute? Kung ikaw ay 12 per hours times 5, this 0, carry 1, 60, di ba? Meron kang 60 per day, tapos meron pa akong trabaho dun sa amo ko talaga, dun sa employer kinarap-rap. Dito ay yun nga, sa lolo lang nila to. Ito yung family house nila. So, kinikip pa rin nila ako. Kaya nahihiya naman ako na hindi ko puntahan. So, yung 1 day mo, magkano, di ba? Per hour mo, malaking bagay na meron kang 5 hours po, meron kang kulang 4,000 pesos, diba? Kung yun nga, huwag kang mapili and dapat yun, may pagkukusa ka kapag na-hire ka na ng employer mo. Huwag ka lang uupo yung porket wala ka ng gagawin, ay uupo ka, hanap ka ng magagawa mo na, tatanong mo sa kanya na, ito gagawin ko to ngayon, mga ganun. Ikaw ba, ma-initiative ka na ba? Para mas mahalin ka ng employer mo. Tapos dito na ako kakain, magluluto ako, hanap ako ng pagkain doon sa fridge, kung ano yung gusto kong kainin, yun, kakainin ko siya. Yan. And yun lang. Ano pa ba? Yun nga, guys. Yun nga, sa lalaki lang, medyo talaga mahirap. Nagawa ko na rin yun ng mga vlog dati. Pag lalaki, medyo mahirap kung wala kang reference, kung wala mag-refer sa'yo, tsaka wala kang legal na dokumento. Pero kung babae naman, pangkaraniwan, kahit wala ka pang legal documents, mas marami naman na tumatanggap din. Yan, basta yun, huwag maselan, huwag mapili sa trabaho, kasi pag ganito lang naman, madali lang naman gawin, di ba? Kasi sabi ko nga dati, basta alam mo yung mga gawaing bahay, madali lang, hindi naman mahirap dito sa Paris.
Mababait naman pangkaraniwan yung mga employer. At saka pala guys, doon sa nag-message din na mahirap ba yung mag-apply, ano yung mga hinihingi. Actually, pag nandito ka na, yung mga naaral natin sa Pilipinas, kahit degrees ano ka dyan, kung ang a-apply mo naman dito ay housekeeping o nanny, hindi naman sila naghahanap ng kahit anong credential. Ano nga sabi ko ano sa mga girls that kanina, nung nakaraang araw, sabi ko, di ba dito, hiningan ba kayo ng resume? Hiningan ba kayo ng mga dokumento na isasubmit sa mga employer? Walang ganun, guys. Hindi man ako hiningan. Dalawa yung naging employer ko, di ba? Naalala nyo yung dati nung yung mga nanonood dito, yung mga laging nanonood ng mga vlog ko, yung dati pa. Yung una kong trabaho sa Par 16 din sa Victor Hugo. Wala naman, hindi naman ako hiningan ng resume o ano. Kasi na-refer lang din ako doon. Tapos ito din, yung employer ko, hindi din naman. Ako lang din yung nagkusa na magbigay ng resume sa kanya na ito ako, yung pangalan ko para, di ba? Pero yung pangkaraniwan, parang hindi naman humihingi ng mga resume sa inyo kung ano ka ba. Walang mga clearances, walang mga NBI o mga something, walang ganun. Kaya very, madali lang, hindi mahirap yung makahanap ng trabaho dito, guys. Kasi ito mga ganito, ginagawa ko, pinupunasan ko sa mga old man na mga nandini, tingnan mo nga yan. Ito yung, pinupunasan ko na, kaya lang, ewan ko ba, ang daming alikabok kasi old house ito, guys. Siguro kaya ganun na maraming alikabok. Kasi nga, old siya. Old house. Yan. Tapos puro leather siya. Kaya madali siyang kapitan ng alikabok. Tapos ito pa. Ayan, ito gagawin ko to. Madali lang naman. Umpisahan ko dun sa taas. Yan. Umpisahan ko dun sa taas. I-vacuum ko siya ulit para mas madali pala ang i-vacuum kaysa sa punasan isa-isa. O yan guys, madali ba yan? O mahirap ba yan ganun trabaho? Pupuras-puras ka lang. Yan. Kaya lang syempre, kahit wala kang kasama sa bahay, wala dito yung ano mo, maging trusted ka. Huwag kang upo-upo lang. Kasi yung iba, porkit wala ang amo, upo-upo, di ba? Dito wag ganun. Kasi mas yung kahit wala sila, ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo para mas mapamahal sila sa iyo. Ganun. Tapos ngayon maghahanap ako ng kakainin ko sa fridge after ko nito. And then 2:00 uwi na ako, or kahit wala pang 2 o'clock, pag natapos ko na siya, pwede na ako umuwi. Then pupunta naman ako sa bahay nila para sunduin sila sa school. So yun lang. And basta matyaga ka lang talaga guys. Matyaga ka lang sa mga bagay-bagay ay maaano mo din, nung tawag doon, success ka, nung kahit paano ma-change yung life mo. Kasi kung dito talagang matyaga ka, malaki naman din talaga ang sweldo, malaki din naman talaga ang lalo yung mga iba na, yung ilan ang trabaho, 3 ang employer, ganun. Mas malaking sinusweldo sila. Sweldo talaga sila ng mga 200,000 mahigit. Yun. Basta matyaga ka talaga. At wag mapili. Kasi kung meron kang 3,000, magkano na yun guys? Diba? 3,000, 3,500. Sabado, linggo magtatrabaho kayo. Sabi ko nga, samantalahin yung time na nandito ka. Samantalahin yung opportunity na nandito ka na to earn money. And then after that, put the business para hindi na habang buhay ganito yung trabaho natin. Diba? Mag-invest. Yun nga guys. Kung ano ka pala, kung naghahanap ka ng mga investment, maganda talagang ilagay ang pera sa real estate. Kagaya yung sa akin, sa Santa Lucia land. Meron tayong property doon na condo at saka lupa. Doon ko talaga lahat ibinibigay ang sweldo ko. Tapos yung condo natin na pinabayaran pa natin hanggang ngayon. Pero natitira na. At least yung pera natin hindi nawawala, di ba? Kapag ilalagay natin sa tama. Kasi actually talaga ang pera kapag hawak mo, ang bilis maubos. Yan. Kumbaga parang hindi ka pa, tawag na alay na ako sa cellphone ko. Yung yung pera ba, pag hawak natin, hindi natin alam kung, di ba? Kung saan lang napupunta. Pero kung ilalagay natin sa tama, sa investment property talaga, lupa. Yun. Yan ang pinaka-the best na investment. Lupa, guys. Ayun, ano ka talaga. Tawag dun, lalago agad yung pera mo. Talagang, hindi masasayang ang lahat ng pinagpaguran mo habang kaya pa natin na magtrabaho. So, yun lang guys. At least nakapagawa ako ng vlog. Kung yun, nangangarap ka na pumunta rito, go lang. Keep going. Yun yung sabi ko nga,
mas mahirap na hindi natin take action yung mga pangarap natin, yung gusto natin gawin, mas okay na subukan natin, 'di ba? Para masubukan natin. Kung mag-failed, so hindi naman lahat ay ano eh. Kasi magsikap ka lang, magtiyaga ka lang talaga, makakahanap ka naman sa trabaho dito. Yan. Yun lang, we keep going and God bless us all guys. Bye. Maitim yung aking ano.